I know we've been together for years. 5 taon na rin tayo magkasama, love. And I just want to take this opportunity to propose to you. Will you marry me, Rose Jacinto? Soon to be Zaragoza? Halos mapayak si Rose sa mga sandaling yun. Nakaluhod sa harap niya ang lalaking pinakamamahal niya, si Kevin, habang hawak ang isang maliit na kahon na may lamang singsing. Si Rose ang tipo ng babaeng palaging naghahangad ng kasiguraduhan, kaya matagal niya nang inaasam na matali kay Kevin. 5 taon na rin silang magkasama. At sa sandaling yun, ang proposal na lamang ng nobyo ang tanging hinihintay niya. Yes, yes. Ito lang naman talagang hinihintay ko eh. Na mag-propose ka sa akin like a fairy tale and a dream come true. Thank you, love. Thank you rin, love. Actually, matagal ko na talagang gustong gawin to. Pero ngayon talaga ang the best time. Sana hindi ka nagtampo sa akin dahil hindi ko agad nagawa. Why would I? Sobrang sakto lang talagang timing mo. I can't wait to marry you, love. Niyakap ni Rose ang nobyo. Matagal niya nang pinangarap ang araw na to. At ngayon, nagkakatotoo na. Sa 5 taon ba naman nilang pagsisama, sinong babaeng hindi mangangarap ng kasal? So, let's have a toast. Cheers, love! I'm sure mom and dad would love to hear the news. Ang unika ihan nila, ikakasal na. Let's visit them. I'm sure matutuwa sila, love. Tara, puntahan natin sila. Matapos silang mag-toast, kagad silang sumakay sa sasakyan at dumiretso sa bahay ng mga magulang ni Rose. Wala pang kalahating oras, nakarating na sila roon. Pagpasok nila sa bahay, sinilubong sila ng ina ni Rose na may mainit na yakap, habang ang kanyang ama ay nakaupo sa sofa, tila nagtataka sa biglaang pagbisita nila. Oh anak, ano tong biglaang pagbisita, May magandang balita ba? Mom, Dad, engaged na po kami ni Kevin. Saglit na natigilan ng kanyang ina, ngunit agad itong napuno ng tuwa at niyakap si Rose. Ang kanyang ama naman ay tumayo, tumingin kay Kevin at seryosong nagsalita. Kevin, sigurado ka ba sa desisyong to? Handa ka bang pangalagaan at mahalin ang anak ko habang buhay? Yes po, Dad. Mahal na mahal ko po si Rose at gagawin ko po ang lahat para mapaligaya siya. Saglit na napuno ng katahimikan ng bahay. Pagkatapos, ngumiti ang ama ni Rose at tinapik si Kevin sa balikat. Kung ganun, iho, pagplanuhan na ninyo ang magiging kasal ninyo. Don't worry, Dad. Sisiguraduhin po namin magiging successful ang kasal naming dalawa ni Kevin. Matapos nilang bisitahin ang parents ni Rose, dumiretso na sila kagad sa condo ng dalaga. Inihatid na muna ni Kevin ang nobya roon. See you tomorrow, hon. Magpapaskad tayo sa sambahan bukas, kaya matulog ka ng maaga, okay? We had many plans tomorrow, so dream of me. See you tomorrow, love. Nang tuluyan ng makaalis si Kevin, ay kaagad namang tumunog ang kanyang cellphone na siyang narinig naman ni Rose. Hindi niya kasi isinara kaagad ang pinto ng kanyang kondo, kaya narinig niya ito. Dahil na rin sa kuryosidad, sinundan niya ng palihim ang kanyang nobyo. Kalaunan ay nakita nitong napatawa. Tawa nung una silang nagkita. Napaisip si Rose kung anong rason, pero pinanatag na lamang niya ang kanyang sarili dahil sa kanilang nalalapit yung nakasal. Pagkatapos, ay pumasok na siya sa loob ng kanyang kondo at natulog ng maaga. Kinabukasan, nagising si Rose nang may bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may bumabagabag sa kanya. Sinubukan niyang pakalmahin ang nararamdaman at inisip na lang na ang nalalapit nilang kasal ni Kevin. Maya-maya pa'y dumating na si Kevin sa kondo niya. Good morning, love. How's your night yesterday? Nakatulog ka ba ng maayos? I'm sure napanaginipan mo ako, no? Loko ka talaga. Siyempre, oo. Kumain ka na ba ng breakfast? Tapos na, love. Ikaw ba? Baka hindi ka pa kumain, ha? Already done. So, tara na. Magpasked na tayo sa simbahan. Bago pa man sila tuluyang makalabas ng kondo, ay bigla na namang nag-ring ang cellphone ni Kevin. Nagtaka si Rose dahil doon, pero kinalmahan niya pa rin ang isipan niya. Saglit lang, love, ha? Sagutin ko muna tong tawag, okay? Tumangon na lamang si Rose at hindi na nagsalita. Bagkos, nauna na siyang nagpunta sa sasakyan. Ilang saglit pa ay sumunod na rin si Kevin rito. Love, can we reschedule the plan today? May urgent meeting sa company. They need me there. Nagka-problema kaya ipinapatawag nila ako. Nagka-problema ang kumpanya? Oh, you need to be there, love.
Reschedule na natin ang ganap next day. Go on. Magpunta ka na sa company. I'll just stay here at my condo. May asikasuhin din akong mga designs eh. Medyo nakaramdam ng konting kirot si Rose sa kanyang dibdib. Pero kahit papano ay may tiwala pa rin siya sa kanyang nobyo. Matagal na silang sasama. Naisip niya na hindi siguro siya kayang lokohin ni Kevin. Pagkapasok niya ng kanyang kondo, bumungad naman sa kanyang tawag ni Jillian. Isa sa mga kaibigan niyo noong college. Rose, I saw your status. You're getting married. Congratulations. Thanks, Jill. Isa ka sa mga bridesmaid ha. Hindi ka na pwedeng tumanggi. Hindi ba ako pwedeng maging maid of honor? I want to get married too. Alam mo naman kung sinong magiging maid of honor ko, di ba? Si Mia na yun. Siyempre, best friend ko yun. Kidding, Rose. Teka lang. I think I saw your boyfriend with Mia. Teka, baka namamalikmata lang ako. Si Kevin? Baka hindi siya yung Jill. Imposible naman siguro. Hindi ako nagkakamali, Rose. Wait, kukunin ko lang litrato ha. Actually, nandito sila sa restaurant na kinakainan ko ngayon. I am not mistaken. He's with Mia. I'll send you the pictures. Ilang saglit pa ay nareceive na ni Rose ang mga litratong kinuha ni Jillian. Litrato yun ni Kevin na nakasama si Mia. Baka edited lang to, Jill. Hindi yan edited, Rose. Ay, wake up. Kevin might be cheating on you. I don't know ha, pero masaya sila. Parang may relasyon pa nga eh. Thank you, Jill, for this. Hayaan mo, kakausapin ko si Kevin, okay? But I am warning you, Rose. Matagal na talaga ako may duda sa Kevin na yan eh. Noon pa, di ba? Sinasabi ko sa'yo lagi na parang hindi mapagkakatiwalaan yung nobyo mo. Salamat ulit sa concern, Jill. Ibababa ko na ang tawag. Napahawak na lamang si Rose sa kanyang dibdib na naninikip. Halos hindi na siya mapakali sa mga oras na yun. Parang tinutusok ng isang matulis na kutsilyo ang kanyang puso at tinatanong ang sarili kung tama bang pagkatiwalaan niya si Jillian o ang kanyang nobyo na matagal niya nang kilala. Kevin, huwag mo naman sanang hayaan na akong makadiskubre ng katotohanan. Are you cheating on me? Para makasigurado siya, tinawagan ni Rose sa kanyang nobyo. Pero ilang minuto nang lumipas, ay hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Kaya walang choice si Rose kundi tawagan si Mia. Pero hindi rin ito sumasagot. Hindi na nakampante si Rose sa kanyang kutob. Hiningi niya kay Jillian ang address ng restaurant at agarang nagpunta ron. Hindi nga ito nagkamali. Nakita niya ngang magkasamang dalawa. Tama ka nga, Jill. Kitang-kita ko sila ngayon at humanda sila sa gagawin kong paghihigante. Rose, relax mong sarili mo ah. Kanina ka pa ba nandyan? Oo, at hahayaan ko muna silang mag-enjoy bago ko ipatikim ang sakit na deserve ng mga manlolokong kagaya nila. Humanda sila sa plano ko. Galit at gigil na sambit ni Rose sa kausap. Tingnan mo mabuti, Rose. Mukhang mas-sweet pa nga sa inyo eh. Feeling ko, ibang business ang pinunta ni Kevin. Yun ay makipaglandian kay Mia. Ang sabi niya sa akin, nasa kumpanya siya na nagka-problema doon. Ibang problema palang pinasok niya. Easy lang, Rose. Pagplanuhan mo ng mabuting gagawin mo. You need to go home first. Pag-usapan niyo yung dalawa. Huwag kang umiyak, okay? I know you're a strong woman. Magpakatatag ka. Dahil doon, bumalik si Rose sa kanyang dinaanan. Ngunit, hindi pa rin siya mapakali sa mga nangyayari. Gusto niyang makasigurado. Kaya naman nang makita niyang lumabas si Kevin kasama si Mia, sinundan niya sila. Laking gulat na lang ni Rose nang magpunta na sila sa kondo ni Kevin. Isang bus lang nakapunta si Rose doon kaya labis ang pagtataka niya nang inuuwi ng nobyo niya roon si Mia. Are you sure that Rose doesn't suspect us? I'm sure, babe. And don't worry. Malapit ko nang mapapirmahan sa kanya yung dokumento ng malipat na sa akin ng shares niya sa company. Akala ko ba patay na patay ka sa Rose na yan? Bakit ako na ngayon nilalandi mo ha? She's boring, babe. Hindi ko man siya magalaw like you. When I'm with you, nasasatisfy mo ako. Napapasaya mo ako. I'm better when I'm with you, babe. Love you, babe. I love you too, babe. Naninikip ang dibdib ni Rose nang marinig ngayon mismo mula sa lalaking minahal niya ng 5 taon. Rinig na rinig ng usapan nila kahit nasa tapat lamang siya ng pintuan ng kondo ni Kevin. Hindi niya rin mapigilan ng mapaluha sa sandaling yon na tipong
Gusto niya nang mapaluhod sa sobrang sakit na nararamdaman niya sa puso. Bakit mo to nagawa, Kevin? Pinahid ni Rose ang kanyang mga luha at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang kondo. Pinili na lang niyang umalis at gawin ang plano. Pero pilit na kinukumbinsi ang sariling isa lamang itong masamang panaginip. Lumipas ang mga araw, ngunit napansin ni Rose na palaging wala si Kevin sa kanyang tabi. Napagplanuhan niyang ituloy ang kasal para maghiganti. Maging sa pag-aasikaso ng kanilang kasal, hindi ito nagpapakita. Wala siya sa pagpili ng kanyang wedding schedule. Wala rin nang piliin ni Rose ang kanyang wedding gown. Parang bigla nilang naglaho si Kevin. Palaging dinadahilan ng pagiging abala sa kumpanya. Anak, you look tired. Where's Kevin? Hindi ka ba niya sinasamahan sa lakad mo? Kevin is busy with work, Mom. Ganun talaga kapag malapit ang ikasal. Pero kahit na anak, he should be by your side. Nalalapit ang kasal niyo and you can be stressed enough. May sakit ka pa naman sa puso. Don't worry, Mom, okay? I got this. I mean, we got this. Sabi mo yun, anak. So, how's the gown? Did you pick the most beautiful? Yes, Mom. Siyempre. Ako dapat ang pinakamaganda sa mata ni Kevin sa araw na yun. Dito na kayo mag-dinner ni Kevin, anak. Tawagan mo siya nang hindi na makatanggi pa. Yes, Mom. Dito na po kami magdi-dinner. Pero alis na po muna ako, Aasikasuhin ko lang po ulit ang venue. We'll be there at 6 po. Take care, anak. Pinalipas muna ni Rose ang 2 araw bago muling minanmanan ng kanyang nobyo. Nagpunta siya sa kondo nito at tulad ng inaasahan, naroon na naman si Mia, ang matalik niyang kaibigan. Napakuyom siya ng kamao. Hindi makapaniwala na parehong taong pinakamalapit sa kanya ang magtataksil sa kanya. Mula sa labas, pinagmasdan niya ang 2. Kitang-kita niya kung paano nag-uusap ang mga ito, kung gaano makipaglandian sa isa't isa, at sa bawat galaw nila, ramdam niyang bigat sa kanyang dibdib. Humakbang siya pabalik sa kanyang nilalakaran, nang makalayo na ay tinawagan niya si Kevin. Love, Mom invited us for a dinner. Hindi natin siya pwedeng tanggihan. Cancel it, babe. Boses ni Mia. Love? Love? Sinong babe? Babe? Who's babe? Sabi ko, love. Pupunta tayo mamaya sa dinner, okay? I'll fetch you. Oh, okay, love. See you later. Magsasalita pa sana si Rose nang bigla na lamang pinutol ni Kevin ang tawag. Hindi siya nagkamali sa narinig niya. Sigurado siyang boses yun ni Mia. Sandali pa'y tumawag si Jillian na sinagot naman ni Rose. Rose, you should sue Mia for stealing your boyfriend. Harap-harapan na to eh. Relax ka lang, Jill. Ako nang bahal sa mga manlulokong tao. But they're having an affair behind your back. Jill, watch and learn sa gagawin ko sa kanila. Pinatay niya na kagad ang tawag at napaluhan na lamang. Pinili niya ang sarili niya lamang ang nangyari. Habang papalapit ang araw ng kanilang kasal, ilang beses nang nahuli ni Rose si Kevin na kasama si Mia. Hindi lang simpleng pagsisama, huling-huli niya ang matamis silang tinginan, ang palihim nilang halikan at ang mga yakap na hindi na dapat niya nakikita. Hanggang isang araw, nagpunta si Rose sa kondo ni Kevin upang surpresahan ito. Bitbit niyang paboritong pagkain ng nobyo. Sabik siyang makita ito, umaasang makakapiling niya ito kahit sandali. Ngunit pagpasok niya, bumungad sa kanyang isang tanawang hindi niya kailanman inasahang makikita. Si Kevin at si Mia, magkayakap sa kama, nasa gitna ng kanilang pagtataksil. Parang gumuho ang mundo ni Rose. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lapitan si Mia at sabunutan nito. Gusto niyang kumprontahin si Kevin at tanungin kung kailan pa siya niloko. Pero tila na pa akong kanyang mga paa sa sahig, hindi siya makagalaw. Ang nagawa na lang niya ay hayaang tumulo ang kanyang mga luha habang dahan-dahang umatras at umalis at tinapon ng dala nitong pagkain sa mukha ni Mia at Kevin. Kinuhanan niya ng picture ng dalawa bilang ebidensya sa pag-file ng kaso. Masarap ba, Mia, ang nobyo ko, ha? Akala ko best friend kita. Higad ka pala na nagpapakamot sa nobyo ng iba. Sige, mag-enjoy kayo. At nalalapit na ang inyong masasayang araw. Itinapon ni Rose ang engagement ring sa harap ng dalawa. Halos matulala ang dalawa sa mga nangyari. Hindi inakala ni Kevin at Mia na mahuhuli silang ganun ang ginagawa. I hate you! I swear, Kevin, maghihiganti ako sa'yo. 5 taon? 5 taon ng paniloko?
Nagtiis ako pero hindi ko na kayang mga pamababaw niyo ni Mia ng patago. Nagtagal si Rose sa bar na kanyang pinuntahan. Lumagok siya ng lumagok ng alak, pero tila hindi siya natatamaan nito. Puro iyak lamang ang kanyang ginawa. I hate you, Kevin Sarkoza. Hindi ko kayo patatahimikin ni Mia. I really hate you. Sisirain ko ang buhay niyong dalawa. Miss, eto, panyo. Iiyak mo lang yan. Sino ka ba? Pwede ba? Umalis ka na nga. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Mga manloloko. Chill, okay? Not all men. Huwag mo namang lahatin. Hindi ako katulad ng tinutukoy mong lalaki, no? Ba't sumasagot ka pa? Sino ka ba ha? Bakit mo ako binibigyan ng panyo? Manloloko kayong lahat. Miss, you're really wasted. Care to tell me what happened? Or maybe not. I won't take advantage to a drunk woman. Kahit pa paano may respeto pa naman ako sa babaeng katulad mo, no? Hindi ako lasing, okay? It's just you're wasting your tears on a man who doesn't know how to value you, di ba? Bakit niya ako niloko? After all those 5 freaking years? Kaya niya ba ako niloko kasi hindi ko siya pinagbigyan sa gusto niya? Ganun ba ako ka-boring? Why? Well, maybe he's a jerk for doing that. Kung mahal ka ng isang tao, rerespetuhin ka niya at hihintayin ka niya hanggang sa may bigay mo ng buong pagmamahal mo. But see, I am so wasted. Daig ko pang namatayan. Pinili ko manahimik dahil mahal ko siya. Pero anong ginawa niya? Mas niloko pa ako ni Kevin. Did you just say Kevin? Kevin Zarcoza? Bakit? Why are you asking me his name? Kilala mo ba ang boyfriend ko? Do you want revenge? Gusto mo bang gantihan ng boyfriend mong nagtaksil sa'yo? I can help you with that. Kevin Zarcoza and his family. May kinalaman sila sa pagkamatay ng parents ko. May atraso sila sa pamilya ko. Si Kevin? May pinatay sila? Ano? And I can prove to you na silang may kasalanan sa pagkamatay ng mga magulang ko. Good timing ah. Hindi ko akalaing matatagpuan kung babaeng magtutulay sa akin sa ungas na yun. So, do you want revenge? Hindi ko alam. Pero malapit ng kasal namin. Oh, right. You still love him. I understand you still want to marry. Yes. Gusto ko silang gantihan. Binaboy nila ako. Pinagtaksila nila ako. And then, pagbibigyan ko sila. They want war? I'll give them a silent war. Then good. Ipakita mo sa kanila kung gaano kakatinik tulad ng isang oras. I'll make sure they'll live in hell. Pahihirapan ko sila. Ipapahiya ko sila sa lahat ng mga tao. Pero, itutuloy mo pa bang kasal? Of course. Not until I'll expose them together with his parents. Isa pa, may narinig pa akong usap-usapan nilang dalawa ni Mia. Napapipirma nila ako para mapunta sa kanilang shares. The hell? Hindi ako uto-uto. So, what are your plans? Mind sharing it with me? Teka nga, bakit mo ba ako tinutulungan? I know we're strangers, pero bakit? Do you have motives? O baka mas masahol ka pa kay Kevin? Chill. I'm good as a holy water. Wala akong masamang balak sa'yo. Gusto ko ring makaganti sa mga Zarcoza, okay? Nothing else but revenge. We have the same goals. Kaya magtulungan kayong dalawa. Pinagsasabi mo, I'm going home. If you want to contact me, find my name in Jacinto's legacy. Rose Jacinto, okay? Miss, teka lang, wallet mo. Huli na rin ang lumingon patalikod si Raven. Nakaalis na ng tuluyan si Rose sa bar na yon. Kinabukasan nang magising si Rose sa kanyang kondo, kaagad niyang naramdaman na sumasakit ang kanyang ulo. Maya-maya pa'y pumasok ang kanyang ina na may dalang mainit na soup at maligamgam na tubig. Anak, ano ba kasing nangyari? Bakit ka naglasing kagabi? Kung hindi pa kita nasalubong sa pintuan, I'm sure sa labas ka na natulog kagabi. Po, ano pong nangyari? Lasing na lasing ka, anak. Nag-away ba kayong dalawa ni Kevin? May problema ba, anak? You can tell me. Mom, anak, what's wrong? Bakit ka umiiyak? Kilala kita. Alam kong may problema ka. Humugot ng napakalala na buntong hininga si Rose bago niya haraping muli sa mata ang kanyang ina.
Luhaan man, ay pinahan niya pa rin ang tumutulong luha sa kanyang pisngi. Ma'am, Kevin is cheating on me. Matagal niya na akong niloloko, Ma'am. I don't know, pero maraming beses ko na silang nahuling naglalandian ni Mia. Of all women, si Mia pa talaga, Ma'am, na tinuring ko parang kapatid. Bakit? Masyado ba akong boring, Ma'am? Dahil hindi ko maibigay kay Kevin ang gusto niya? Oh, ano, anak? Si Kevin? Bakit ngayon mo lang to sinabi sa akin? You should have told us earlier so that we can cancel the wedding. No, Mom. Babalikan ko sila. Maghihiganti ako. Itutuloy ko pa rin ang kasal. At sisiguraduhin ko na sa mismong araw na yun, lalantad ang kababuhay ni Kevin at Mia na ginawa nila sa akin. Ipapakita ko sa kanila kung gaano ako katinik magalit. I've been silent, and now, hindi ko nahahayaang maloko pa nila ako, Mom. Shh! Don't worry, anak. They'll get what they deserve. Tama talagang kutob ko dyan na hindi talaga mapagkakatiwala ng Kevin yan. Tama na sa pag-iyak, ha? Kakarmahin ng mga taong ganyan, anak. Isa pa yung tinuro mong best friend na si Mia. Walang utang na loob sa'yo. I'm sorry, Mom. Hindi ko na sana sasabihin sa iyo eh. Pero hindi ko na kayang sakit na nararamdaman sa puso ko. It's okay, anak. You have us. Nandito lang kami ng dad mo. Lalong lumakas ang loob ni Rose na ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti, lalo na't suportado siya ng kanyang mga magulang. Isang araw ang lumipas at bumalik na rin siya sa opisina upang magtrabaho. Ma'am Rose, may naghahanap po sa inyong lalaki. Nasa labas po siya kaso hindi po namin pinabasok kasi wala po siyang appointment sa inyo eh. Anong pangalan? Raven Sandejas po, ma'am. Raven? May kakilala ba akong Raven Sandejas? Teka lang. Papapasukin ko po ba, ma'am? Yes, please. I'll be waiting at my office. Mabilis na lumabas ang empleyado at ilang sandali pa'y bumukas muli ang pinto. Pumasok ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot ng itim na coat at may malamlam ngunit matalim na tingin. Kung makatingin ito kay Rose, ay tila kilalang kilala niya na ito. And you are Raven Sandejas? Don't tell me. You already forgot our revenge. Here's your wallet. Nakalimutan mo kagabi. Ha? Revenge? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Nakalimutan mo na agad ako ha. Ikaw pa nga mismo nagbigay ng pangalan mo sa akin, di ba? Alalahanin mo, Rose Jacinto. Natahimik si Rose ng ilang saglit. Biglang nag-flash sa kanyang isipan ang isang malabo, ngunit pamilyar na alaala. Isang gabing puno ng sakit at puot. Sa loob ng kanyang isipan, parang bumalik siya sa gabing yun. Ang gabing gumuho ang mundo niya. Nakita niyang sarili niyang umiiyak at nagpakalsing sa alak sa loob ng isang bar. Oh, ikaw yung nag-abot ng panyo? Tutuloy ka pa ba sa plano mo? Buo na bang desisyon mong maghiganti? Tumango lamang si Rose na walang pag-aalinlangan. Sa puso niya, galit at puot na lamang ang tanging nangingibabaw. Oo, buong-buo ng desisyon ko. Matagal na nila akong niloloko. Matagal na nila akong ginagawang tanga. Pero pas, gagawin ko rin silang tanga. Tingnan lang natin kung sinong mapapahiya sa huli. Well, that's a good choice. Nagpaimbestiga na rin ako. Unti-unti kong kinukuha ang mga ebidensya laban sa kanila. Ang kinalaman nila sa pagkamatay ng mga magulang ko. Itutuloy ko pa rin ang kasal. Pero sa pagkakataong to, ako nang may hawak sa laro ngayon. Sadya kong gagawing tanga si Kevin. Akala siguro niya na hindi ko alam ang plano niyang kunin yung lahat ng shares ko. Tingnan ko na lang kung makukuha pa niya. Good. Sa larong to, Raven, walang puwang ang awa. Then, let's make sure na tayong mananalo. Handa ka na bang pumasok sa laban? Handang-handa na akong tapusin ang laban. Good. Sisimula natin bukas. I can't wait to see Sarkoza na bumabagsak. I can't lose too. Mapatunayan lang ng mga ebidensya ng mga ginagawa nila sa mga magulang ko. I will destroy them. Chill. Hayaan muna natin silang magsaysa ngayon. Yeah. If there's nothing else, I'll take my leave, Rose. Hato, business card ko. Kontakin mo nila ako kung kailangan mo ng tulong. Thank you, Raven. Pinalipas na muna ni Rose ang isang linggo bago simulan ang kanyang mga plano.
Niyaya naman siya ni Kevin mamasyal na raw muna sila para maging bonding nila bago ikasal. Tara na, love. Baka mahuli tayo sa biyahe niyan. Saan ba kasi tayo pupunta? Ikaw magkukumute lang ba tayo? Oo, gusto ko lang na bumalik tayo sa dati. Yung tipong namamasyal tayo na magcha-tricycle lang. Napakamaniloko talaga nito. Anong dati? Hindi pa nga tayo nakapamasyal na nagtra-tricycle. Pasyal may foot. Sinong niloko mo? Sa isip ni Rose. Love, may nasabi ba akong mali? Wala. Tara na. May tricycle Sakay na tayo. Thank you, love. Tara. Tumango naman si Rose bilang pagsang-ayon nito kay Kevin. Maya-maya pa'y nakarating na sila sa isang park. Love, naaalala mo ba nung sinabi mong gusto mong magkaroon tayo ng isang tahimik at espesyal na araw na tayong dalawa lang? Parang? Well, this is it. Gusto ko lang sanang ipaalala sa'yo na mahal kita. Talaga lang Mahal na mahal. Neck mo. Bili tayo ng barbecue? Ayun Sige love, dito ako maghihintay Ang init pala dito Medyo nga, pero maghintay ka rito Ilang minuto ring nanatili si Kevin sa barbecuehan, kaya hindi napigil ni Rose sa sundan nito. Hindi na siya nagulat nang makitang nobyong may kaharutang ibang babae. Sa isang igla pa lang, agad niyang nakilala kung sino ito, si Mia. Walang sinayang na sandali si Rose, kaagad niyang kinuha ang kanyang cellphone at lihim na kinuhanan ng litrato ang dalawa habang naglalampungan. Sa bawat kuha niya, mas lalo niyang pinagtibay ang ebidensyang magpapabagsak kay Kevin. Nang makita ni Rose na pabalik na si Kevin, kaagad na rin siyang bumalik sa kanyang kinatatayuan kanina. Heto na love, barbecue muna tayo. Tapos mamaya, kwek-kwek naman. Nag-enjoy ka ba? Oo naman, pero mas mukhang nag-e-enjoy ka nga May magandang nangyari ba sa'yo? Enjoy na enjoy Oo naman, kasama kita ngayon Let's make most of the time today, love. Maghapon silang namasyal ni Rose at Kevin, kaya gabi na sila nakauwi. Kaagad ding inihati ni Kevin si Rose sa kanyang kondo. Salamat sa araw to, love. Ang saya ko kapag sama kita. Ako rin naman, love. Mahal na mahal kita. Pakiramdam ni Rose, parang lumulubog ang puso niya sa bawat matatamis na salita ng lalaking minsan niyang minahal. Kung hindi niya lang alam ang katotohanan, baka naniwala pa siyang totoo ang lahat ng to. Sige love, papasok na ako. Ingat ka sa pag-uwi. Good night, love. Sweet dreams. Hindi pa rin nakontento si Rose. Pakiramdam niya ay may kung anong bumabagabag sa kanya. Kaya muli siyang lumabas ng kanyang kondo. Sa hindi kalayuan, kitang-kita niya si Kevin na sinilubong ni Mia. Magkayakap, magkahawak kamay, nagtatawanan. Ang sweet nilang tingnan, parang eksaktong isa na mula sa nakaraan niya kasama si Kevin. Para siyang nananalamin sa unang taon ng kanilang relasyon, nung akala niya siya lang babaeng mahal ito. May kung anong bumigad sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang kirot, hindi lang dahil sa pagtataksil ni Kevin, kundi dahil sa katotohanan ilang taon siyang napagod sa isang relasyong siya lang palang seryoso. Bakit ganun? Sakit-sakit pa rin. Ilang sandali pa, nagpunta siya sa lugar na madalas siyang tinatambayan tuwing gusto niyang mapag-isa sa isang dalampasigan. I hate you, Kevin. I hate you. Hindi kita patatawarin. Lalong-lalo ka na, Mia. Isigaw mo lang yan, Rose. Nagulat si Rose ang marinig ang isang pamilyar na tinig sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon at nakita si Raven. Nakatayo sa di kalayuan, tahimik siyang pinagmamasdan. Raven? Anong ginagawa mo dito? Dapat yata ako magtanong yan. Mukhang galit na galit ka yata. Hindi agad nakasagot si Rose. Alam niyang hindi na kayang itago kay Raven ang totoo. Sa kabila ng kanyang matapang na harapan, naramdam niya ang bigat sa lahat ng nangyari. Alam mo, hindi nakakabawas ang sakit ang pagpipigil ng luha. Dapat mo yung isigaw at iiyak. Wala naman ako magagawa Niloko nila ako. Habang ang buong akala ko, ako lang mahal niya. Nasasaktan pa rin ako, Raven, sa tuwing nakikita ko silang dalawa. Ganun talaga Masakit tanggapin ang katotohanan. Pero minsan, ang sakit ang nagtuturo sa atin kung paano lumaban. Tahimik lang si Rose. Alam niyang tama si Raven,
pero hindi niya alam kung paano niya haharapin ang sakit na bumabalot sa kanya. Kaya nga tinutulungan kitang maghiganti. Kalimutan mo si Kevin. Alam kong hindi mo pa kaya ngayon. Pero isipin mo ang panlolokong ginawa niya sa'yo. Kung gaano kanya sinaktan ng paulit-ulit. Napatingin si Rose kay Raven. Doon niya napansin ang lalim ng titig nito, ang seryoso at puno ng determinasyon nitong mga mata. Ngayon, tuluyin ko nang kakalimutan si Kevin. Buburahin ko na siya sa puso ko. Hindi na ako iiyak. Never. Lalo na't sisimulan ko ng plano kong paghihiganti. That's it. And at least, you have me, Rose. Thank you, Raven. Rose, Oh, sorry. Bigla kitang niyakap. let's just go home. Sabay na kita sa paglalakad. Gabi na rin. Tumango naman si Rose at hinatid siya ni Raven pabalik sa kanyang kondo. Nang tuluyan ng makaalis si Raven, bigla na lamang siyang napangiti. May kung anong aliwang ginahawa ang kanyang naramdaman sa sandaling yun. Lalo na sa oras na magkasama sila sa dalampasigan. 2 linggo ang lumipas at papalapit ng nakatakdang araw ng kanilang kasal. Sa paglipas sa mga araw, mas marami ng ebidensyang nakalap ni Rose tungkol sa pagtataksil ni Kevin sa kanya. Handa ka na ba? Ilang araw na lang, love. Oo naman. Ilang taon nating ininvesto eh. Sabik na akong sumagot ng oo sa harap ng mga tao at sa Diyos. Ako rin, love. Thank you for marrying me. Hulog ka ng langit. Hulog ng langit. Ang sabihin mo, pera lang habol mo. 3 araw bago nakatakdang kasalan ni Kevin at Rose, inakala ni Rose na titigilan na ni Kevin ang pakikipagkita kay Mia. Ngunit sa halip na matapos na ang kanilang pagluloko, mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Hindi man nang nag-abala si Kevin na magtago. Patuloy siyang nakikipaglandian kay Mia na tila ba wala siyang kasalanang ginagawa. May mga nakuha na akong ebidensya. Meet me at the seashore. Gabi na nang mabasa ni Rose ang mensahe ni Raven. Dahil dito, matapos niyang ayusin ang kanyang magamit sa opisina, agad siyang dumiretso sa kinaroroonan nito. Sa dalampasigan, tahimik na nakaupo si Raven habang may hawak na baso ng whiskey. Halata sa kanyang mga mata ang bigat na kanyang nararamdaman. Mukhang may isang malungkot ngayong gabi ah. Anong meron at may kasamang whiskey? Rose. Nagulat si Rose ang bigla siyang yakapin ni Raven. Ramdam niyang panginginig ng lalaki. Tila ba pinipigil nitong bumigay sa sakit na kinikimkim. Hey, what happened? Bakit parang ang bigat ng pakiramdam mo? Bakit ka umiiyak at naglalasing? Akala ko ba may mga ebidensya na? Unti-unting kumakalas ang yakap ni Raven. Ngunit, hindi pa rin ito mabitawan si Rose. Pinunasan niyang luha sa kanyang pisngi bago muling magsalita. Hinahanap ko ng sagot, Rose. Ang sagot kung sinong nasa likod ng pagkamatay ng mga magulang ko. Pero sakit pala. Sino, Raven? Sinong may kagagawan? Sila Kevin ba? Sila nga. Si Kevin at ang mga magulang niya, Rose. Silang may pakanaan ng lahat. Hey, it's really okay. Ikaw naman ang umiyak ngayon. Nandito ako. Sana pala. Ako na lang yung boyfriend mo, Rose. Swerte na sa'yo si Kevin, ano? Aha? Hindi pa man natatapos ni Rose sa kanyang sasabihin, bigla na lamang niyang naramdaman ang mainit na labi ni Raven na dumampi sa kanya at hindi agad nakakilos. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Rose. Naramdaman niyang pag-aalangan ni Raven na parang anumang sandali ay babawiin itong ginagawa. Ngunit, hindi niya magawang itulak ang lalaki. Raven. I'm sorry, Rose. Hindi ko sinasadya. I just needed someone. Sorry talaga. Let's go home. I need to prepare. Send me the evidence too. In 3 days, ikakasal na ako. Be prepared, Raven. I don't know kung tuluyin ka ng nalasing ngayon, basta ihanda mo lang sarili mo. Malapit na silang bumagsak. Magtatagumpay rin ang plano natin, Rose. Raven, kung sakaling magtagumpay tayo dito, anong balak mo pagkatapos? Hindi agad nakasagot si Raven. Tumingala ito sa langit, tila ba may hinahanap na sagot roon. Pagkatapos, ay tumingin siya kay Rose. May bagyang ngiti sa labi. Siguro, oras na para simulan ko ang bagong buhay ko. Ikaw, anong gagawin mo pagkatapos? I don't know. Maybe, start anew na rin. Bubuksan mo ba ulit ang puso mo? Magmamahal ka ba ulit? Isasara ko muna ang puso ko, Raven. Hahayaan ko munang gumaling to.
Mahirap at masakit ang pinagdadaanan ko ngayon. Gusto ko munang maghilom at unahin ang sarili ko for a better me. Yeah. Nang makauwi at nasa bahay na si Rose, may kung anong naramdaman siyang kakaiba. Hindi niya man maamin, pero biglang bumibilis ang pagpintig ng kanyang puso sa hindi alam na kadahilanan. Ganun pa man, ay hinahanda niya na ang sarili sa nalalapit ng kasal kay Kevin. Anak, are you sure about this? Yung dad mo talaga. Ayaw niya sa plano mo. Baka daw mapahama ka. Anak, you can still cancel the wedding. Mapapahama ka, anak. Mom, Dad, don't worry about me. I have backup, okay? Isa pa po, I'm stronger than they think. Iba ni si Rose. Hindi na yung tatanga-tangang Rose na kinilala nila. If anything goes wrong, nandito kami ng mom mo, anak. Alam na namin ang gagawin. Stay still, anak. Thank you, Dad. Mom. Kaagad na rin nagtungo si Rose sa makeup room. Inayusan at nagsuot na rin siya ng kanyang wedding gown. Napabuntong hininga siya. Pilit na dinatago ang emosyon. Humanda kayo, Kevin, Mia. Ipapahiya ko kayo ng sobra-sobra. Ngumiti siya, hindi dahil sa kasal, kundi dahil sa nalalapit na pagbagsak ng taong labis na nanloko sa kanya. Handa ng lahat, ang grande ang venue. Puno ng puting bulaklak at kumikinang ng mga ilaw. Ang musika ng warahang tumutugtog sa likuran at ng mga bisita ay abala sa kanilang masasayang usapan. Walang kamalay-malay sa totoong mangyari sa araw na to. Oh, congratulations, bestie ko. This is it. A dream come true. Hindi a dream come true, Mia. Sa tagal ba namin pagsasama, hindi ko nga alam kung may umahas kay Kevin eh. O baka nilalandi na siya. Pero sa huli, sa akin pa rin siya kinasal. Well, magiging asawa mo talaga siya. I mean, Kevin, the man of your dreams. Isn't he also? Huh? Si Kevin? Oh, nothing. The ceremony will start in a bit. You should be ready, Mia. Dumating na rin ang pare upang simulan ang seremonya ng kasal. Naroon ang lahat ng mga bisitang dumalo. Sabik na masaksihan ang pag-iisang dibdib ni na Rose at Kevin. Lahat ng panauhin ay nakatayo na. Nakangiti habang hinihintay ang bride na lumakad sa altar. Mga minamahal, narito tayo ngayon upang pagsamahin sa banal na sakramento ng kasal, sina Kevin at Rose. Ang pag-iisang dibdib ay isang sagradong pangako ng pag-ibig at katapatan. Dahan-dahan naglalakad si Rose sa gitna ng simbahan. Halatang kabado, ngunit may matibay na determinasyon sa kanyang mga mata. Si Kevin naman ay nakatayo sa harapan, hindi mapakali habang hinihintay si Rose. Bago tayo magpatuloy, nais ko kayong tanungin, Kevin at Rose, narito ba kayo ng buong puso upang ipagkaloob ang iyong sarili sa isa't isa sa harap ng Diyos at sa lahat ng mga saksi rito? Yes, Father. Buong puso ako narito upang pakasalan si Rose. Ikaw naman, Rose. Narito ka rin ba ng buong puso upang ipagkaloob ang iyong sarili kay Kevin? I'm sorry, Father, but I don't want to marry a cheater and a gold digger. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Rose. Nagsimula tuloy ang mga bulungan sa buong simbahan. Si Kevin na may natulala at hindi makapaniwala sa narinig niya. Love, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? You cheated on me, Kevin. After all those 5 freaking years? Kay Mia pa talaga, ha? Anong sinasabi mo? Bago pa man tuluyang makapagsalita si Kevin, ay kaagad na nag-flash ang mga litrato ni Mia na naglalandian. Walang piling lugar. Landian doon, landian dito, landian hanggang saan. Saglit na nagkaroon ng biglaang katahimikan sa simbahan. Lahat ng matay nakatutok sa malaking screen kung saan sunod-sunod na nagpa-flash ang mga larawan ni Kevin at Mia na magkahawak kamay, magkayakap, naghahalikan. Kevin, ano to? Rose, hindi totoo yan. Anong hindi totoo? May ebidensya na nga oh. Tinatanggi mo pa. Isa kang higad, Mia. I treated you right. Pero itong susukli mo, inahas mo ang boyfriend ko. Pero, sa'yo na yan. I don't need a cheater. Love, let me explain. Hindi mo na iintindihan. Hindi ganito. Don't you dare touch me, Kevin. Alam mo kung anong pinakamasakit? Hindi lang kita manahal, kundi pinagkatiwalaan din.
Akala ko ikaw ng lalaking para sa akin eh. Akala ko, totoo ka sa pangako mo. Pero anong ginawa mo? Sinayang mong 5 taon natin para sa isang babaeng itinuring kong kaibigan. Halos manginig sa galit si Rose, ngunit pilit nang pinipigilan ng luha. Si Mia naman ay hindi mapakali habang ang mga magulang ni Kevin ay hiyang-hiya sa nangyayari. Kevin, ano tong pinagagawa mo? Alam mong malaking kahihiyan to sa pamilya natin. Love, hindi ko naman ginusto to eh. Mali lang talaga. Mali? Siyang banda naging mali, Kevin? Dahil nahuli kita? Dahil may ebidensya ako? Kung hindi pa siguro ako nagduda, aakalain kong ako lang talagang babaeng mahal mo. Well. The game just started. Umpisa pa lang yan, mga Sarkoza. Dahil tapos na maningil si Rose. Ako naman. Don't you remember me, Mr. Henry Sarkoza? Sino ka? Ako lang naman ang nag-iisang anak ng pinatay mong business partner niyo noon. Nakalimutan mo na ba ang mga pamilyang sandahes? Pwes, kung hindi, ipapaalala ko sa iyong mga videong to. Kaagad din naman nag-play ang video ng mismong karumal-dumal na ginawa ng pamilyang Sarkoza sa mga magulang ni Raven. Mas lalo lang tuloy na umingay sa loob ng simbahan. Hindi totoo yan. Wala akong kinalaman dyan. Oh, come on, Mr. Sarkoza. Huwag ka nang magpanggap. Ang video mismo nagsasalita. Isa kayong pamilya ng mga kriminal. Stop the video. Itigil mo yan. Ano, Mr. Sarkoza? Kailangan mo pa bang i-deny? Hindi lang paniloko ang kaya ng pamilya mo. Pati pagpatay. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit wala kang pakalam sa nararamdaman ng iba, Kevin. Dahil sa pamilya mo, wala kayong alam kundi sirain ang buhay ng iba. Alam ko na rin ang balak nyo kapag nakasala tayong dalawa, Kevin. Balak mong kunin ang shares ko, di ba? Pero hindi ako tanga. Umalis na lang kaya tayo, babe. Kevin, iwan na natin sila. Tumigil ka, Mia. Kasalanan mo tong lahat eh. Good luck na lang sa inyong lahat. Batas ng huhusga sa inyo. Kahit anong takas ang gawin nyo, hahabulin at hahabulin kayo ng batas. A criminal will always be a criminal. Ilang saglit pa ay pumasok ng ilang pulis sa simbahan. Hawak ang warrant of arrest. Agad nilang panilibutan si Henry Sarkoza, pati ang pamilya niya. Mr. Henry Sarkoza, inaaresto ka namin sa kasong murder at fraud. May karapatan kang manahimik at kumuha ng abogado. Ano man ang sabihin mo, pwedeng gamitin laban sa'yo. Sumama ka lang sa presinto. Nagpupumigla si Henry, pero walang nagawa nang pinusasan siya ng mga pulis. Si Kevin naman ay parang wala pa rin sa sarili, habang si Mia ay napaiyak na lamang sa tabi. Akala ko noon, ikaw ng mundo ko, Kevin. But I was wrong and was blind. Pero salamat na rin, dahil natutunan kong mahal ng sarili ko bagong iba. No, hindi ako pwedeng makulong. Please, Rose, forgive me. Patawarin mo ako. Wala akong kasalanan. Si Kevin, siyang may pakana ng lahat. I don't believe you, Mia. You know what? I've trusted you all my life. Pero nung sinukli mo, inahas mong boyfriend ko. Ha, bagay nga kayo. Mga makakati kayo. Don't worry. Hindi ka naman makukulong eh. In fact, ipapatapon lang kita sa napakalayong lugar. Sa lugar na hindi ka na makakapanira pa ng relasyon ng iba. Humanda ka, Rose. Dinampot na rin ang mga kapulisan ng pamilya Sarkoza, kasama na si Mia, upang tuluyan ng mahinto ang kaguluhan. Wala silang nagawa kundi sumama, lalo na't malinaw ang mga ebidensyang ililintad ni Raven at Rose. Habang inilalayo ng mga pulis ang pamilya Sarkoza, pilit namang nagpumigla si Kevin. Rose, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Mahal kita. Pinagplanuhan mo talaga to, ha? Hindi ko to ginawa para lang saktan ka, Kevin. Ginawa ko to dahil ito ang tama. Pinili mo magtaksil at mali ka ng pinagtaksilan. Hindi ako bastang tatangatang babae lang, Kevin. Tandaan mo yan. Kevin, gawin mo naman ang lahat. Hindi tayo pwedeng makulong. Kevin! Finally. Mabibigyan na rin ang hustisya ang mga magulang ko. And justice will finally serve. Thank you, Rose. Unti-unting napuno ng bulungan ng buong simbahan. Wala lang seremonyang naganap at walang kasalan. Ngunit, isang makasisayang katotohanan na bunyag sa araw na yon.
Araw na nakaluwang na ng maayos si Rose. Kahit alam niyang sa puso niya ay may konting kirot pa. Salamat, Raven. I'm so proud of you, anak. Ang tapang-tapang mo. Munti ka na kaming mapatawag ka agad ng dad mo ng pulis. Mom, I told you, I have backups. Isa pa, may tumulong sa akin. Meet Raven Sandihas. Raven? Parents ko pala. Iho, thank you so much for helping my daughter. Siguro kung wala ka, napahamak na tong anak ko. Hindi naman siguro, Dad. I am strong now. Hindi na ako yung anak niyong softie. Pero ikaw pa rin nag-iisang baby namin ng mom mo. Nga pala, Iho, baka gusto mong sumabay sa amin, Rose? Let's have dinner. I appreciate the offer po. Pero I'm afraid I can't join. May kailangan pa akong ayusin eh. Sigurado ka, Raven? Malaking naitulong mo sa anak namin. Gusto ko naming pasalamatan. Tunay na katarungan ng pong gusto ko. Ang makita si Rose ng malaya, masaya, at hindi na niloloko. Sapat na po sa akin yun. Sigurado kang hindi ka sasabay sa amin ng dinner? May aasikasuhin ako, Rose. Bibisitahin ko ang punto ng mga magulang ko. You know how much I long for justice. Oo naman, I understand, Raven. You really need to see them. Salamat ulit, Raven. Habang pinagmamasdan ni Rose ang unti-unting papalayong imahe ni Raven, may kung anong pakiramdam bumalot sa kanya. Hindi niya alam kung anong klaseng damdamin yun. Pero, isa lang sigurado, hindi pa yung huling beses na magkikita sila ni Raven. Hanggang sa lumipas ang isang taon, tila hindi na talaga nagpapakita si Raven kay Rose. Hinanap ito ng dalaga, pero ni anino nito hindi nagpakita. Palaging binibisita ni Rose ang dalampasigan kung saan sila nagplanong maghiganti noon. Sa bawat hakbang na minsan nilang nilakaran, hindi niya maiwasang alalahanin ang mga panahong kasama niya ito. Ngunit ngayon, tila naging isang panaginip na lamang ang lahat. Isang gabi matapos ang kanyang trabaho, nagdesisyong maglakad-lakad si Rose upang magpalipas ng oras. Habang pinagmamasdan ng buwan, napansin niyang may lumapit isang matandang nagtitinda ng bulaklak sa kanya. Ma'am, gusto mo po ng bulaklak? Maganda to. Rosas para sa isang kasing ganda mo. Magkano po, Nay? Bilhin ko na po lahat. Hulog ka ng langit, ma'am. Alam mo ba, ma'am, may isang lalaking palaging bumibili sa akin ng rosas. Sabi niya, para daw po sa isang espesyal na babae. Iniipon niya raw mga bulaklak na rosas para sa babaeng mahal niya. Napahawak si Rose sa kanyang dibdib at naramdaman ang mabilis itong pagtibok. Sino po yung lalaking yun, Nay? Hindi ko alam ang pangalan. Pero gantong oras na siyang nagpupunta rito para bumili ng mga panindang rosas ko. Hintayin mo po, ma'am. Baka sakaling magkita kayo. Napakurap si Rose. Alam niyang si Raven ang tinutukoy nito. Salamat po, Nay. Hinihintay mo ba? Ngunit bago pa makasagot ang matanda, biglang may humila sa kanyang braso. Isang pamilyar na presensya ang naramdaman niya. Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, nasilayan niyang muli ang lalaking matagal niya nang hinahanap. Hinahanap mo ba ako, Rose? Raven? Ikaw ba talaga yan? Hindi ito totoo. Raven? It's been a year, Rose. Kumusta ka na? Ikaw nga talaga. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Hindi naman ako nawala, Rose. I just needed time. Time? Para saan? Para ayusin ang sarili ko. Para pagbalik ko, handa na ako. Handa nang harapin ka ulit. Akala ko iniwan mo na ako. No, Rose. I could never do that. Saglit silang natahimik, parehong tinititigan ng isa't isa. Bakit hindi mo ako iiwan? Anong ibig mong sabihin, Raven? Kasi, mahal kita, Rose. I thought it was just attachment, kaya umalis ako. Akala ko mawawala rin. Pero habang malayo ako, lalo kitang hinahanap. Doon ko lang na-realize, hindi lang basta attachment to. Totoo to. Raven. I know it took me a year to say this, but I love you. And I'm here now, standing in front of you, hoping na sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Raven, I won't lie. You were there when I was breaking apart. You held me up when I was at my lowest. And I'll always be here for you, Rose. Alam mo ba, nung nawala ka, hinanap kita.
At doon ko na-realize na ikaw ang gusto kong makasama. Lalo na nung niloloko ko ni Kevin. Unti-unti na pala ako nahulog sa'yo. Mahal na kita eh. Halika nga muna dito. Noon pa talaga kita gustong yakapin ng matagal eh. I know the wound wasn't healed totally. Pero binuksan ko muli ang puso ko sa'yo, Raven. Dahil mahal na kita. Thank you, Rose. Tama lang palang 1 taon. Yun lang naman palang paraan para mapaamin kita eh. Ang daya. Natahimik tuloy at natigil sa pagsasalita si Rose nang halikan nito ng binata. Hoy, bungad ka ah. Daya talaga nito oh. I love you, Rose. Ikaw ah, kailan mo pa ako mahal? Siguro, nahulog na ako nung unang kita ko ba lang sa'yo sa bar. Yung umiyak ka. That's why siguro, I offered you revenge. Kasi gusto ko ng tulungan at ayoko makitang umiiyak ka. Napatawa na lamang si Rose sa sinabi ni Raven sa kanya. Maganda naman siya at may ibubuga rin, kaya rin siguro nagustuhan ito ng binata. Asus, baka nagandahan ka lang sa akin eh. Ayoko sa manloloko, Raven. Alam mo yan. You know what I've been through. Kaya sana, pakiusap ko lang sa'yo. Huwag mo akong saktan tulad ni Kevin. So, ibig sabihin ba niyan, tayo na? Ha? Kasi ano eh. Mahal mo rin ako, di ba? I promise, Rose. Hindi kita sasaktan. Kasi mahal na mahal kita. Thank you so much, Raven. Salamat dahil minahal mo ako. So, will you marry me? This time, it's gonna be for real, Rose. Yes. Ang pangarap kong makasal sa taong mahal ko. And that's all I ever wanted. Muling niyakap ni Raven si Rose, mahigpit, na para bang ayaw niya itong pakawalan. Hindi niya akalain na matapos ang 1 taon ng pagkakahiwalay, muli silang magtatagpo, hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang 2 pusong natutong magmahal sa isa't isa. Napagtanto nilang pareho sila nangungulila sa isa't isa sa loob ng mahabang panahong lumipas. Rose, anak! Oh, iho! Nandito ka na pala? Where have you been? Alam mo bang hinahanap ka ng anak ko? Mabuti na pat nandito ka na. May inasikaso lang po ako talaga, tita. I've been busy with my own company. At inayos ko rin ng bagong tahanan ng mayapa kong mga magulang. I wanted to give them a proper resting place. At syempre, pinaghandaan ko rin po ang pagbabalik ko. Pagbabalik? To formally ask for your daughter's hand in marriage. Gusto ko pong pakasalan ng anak niyo, tita. Nagulat si Rose sa narinig, ngunit imbis na kabahan, napuno ng tuwa ang kanyang puso. Alam kong matagal ako nawala, pero nang bumalik ako, sigurado na po ako sa nararamdaman ko. Can I marry your daughter, tita? I promise to love and take good care of her. Basta, wag mong sasaktan ng anak ko, iho. Alam mo nang pinagdadaanan niya. She's been through a lot of lies and hurtings. Ayoko nang makitang nasasaktan ng anak ko. Anong sasaktan? Dad, you're here. Anong narinig kong sasaktan? May nananakit ba sa'yo, anak? Hindi po, tito. Hindi ko po sasaktan si Rose. Sigurado ka? Opo, dahil mahal na mahal ko po ang anak ni tito. Alam mo, Raven, hindi basta-basta ang anak ko. Marami na siyang pinagdaan ng masakit na alaala, kaya ayokong makitang muli siyang masaktan. Dad, alam ko po yun, tito. Alam kong hindi madaling pinagdadaan niya. Pero gusto ko pong ipangako sa inyo na gagawin ko ang lahat para mapaligaya siya. Hindi ko po siya pababayaan. Mahal na mahal ko po si Rose. Ikaw, anak, sigurado ka ba sa kanya? Yes, Dad. Mahal ko po si Raven. Kung ganun, wala na akong magagawa. Basta isang bagay lang, iho. Kung balang araw ipaiiyakin mong anak ko, siguraduhin mong luha yun ng kaligayahan, hindi ng sakit. Opo, tito. Pangako po yan. Sa sandaling yun, tila gumaan ang loob ng ama ni Rose. Alam niyang hindi man madali para sa kanyang ipaubaya ang anak sa iba, pero nakita niya sa mga mata ni Raven ang sinseridad nito. Sa wakas, natagpuan na ni Rose ang pag-ibig na hindi lang siya mamahalin, kundi poprotektahan at ipaglalaban pa. Hindi rin nagtagal ay nagpa siyang magpakasalang dalawa sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong to, hindi natakot si Rose. Hindi na rin siya nagdadalawang isip. Alam niyang sa piling ni Raven, siya ligtas at tunay na minamahal. At dumating ang araw ng kanilang kasal. Mas naging simple ang ito, ngunit punong-puno ng pagmamahal
at tunay na kasiyahan ng seremonya. Ikaw, Raven, tinatanggap mo ba si Rose bilang yung wagas at tapat na asawa? Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, hanggang sa dulo ng iyong buhay? Opo, Father. Tinatanggap ko at mamahalin ko po siya habang buhay. Ikaw naman, Rose, tinatanggap mo ba si Raven bilang yung wagas at tapat na asawa? Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, hanggang sa dulo ng iyong mga buhay? Yes, Father. Tinatanggap ko ng buong puso. Sa wakas, nagdikit ang kanilang mga labi sa isang matamis sa halik. Isang halik na puno ng pangako at pagmamahal. Makalipas ang 2 taon, nabiyayaan din mag-asawa ng isang anak. At sa pagkakataong yun, 2 taon na rin ang kanilang panganay. Ngunit dahil punong-puno ng pagmamahal si Rose at Raven sa isa't isa, muling dinala ng tadhana ang isang biyaya. Hindi lamang isang sanggol, kundi kambal ang pinagbubuntis ni Rose. Love, mukhang mga anak na yata ako. Tumawag ka na ng ambulansya. Ngayon na? Sige, love, relax ka lang. Tatawag ako. Mabilis na kinuha ni Raven ang kanyang telepono at agad na tumawag ng ambulansya. Habang naghihintay, lumapit siya kay Rose at hinawakan ang kamay nito. Love, huminga ka lang ng malalim ha. Sandali na lang. Darating din ang ambulansya. Kaya natin to. Raven, ang sakit. Parang hindi ko na kaya. Love, mga anak na yata ako dito. Kaya mo yun, love. Malapit na tayo sa ospital. Konting tiis na lang. Ilang minuto pa, dumating ng ambulansya at dali-daling isinakay si Rose. Habang nasa loob ng sasakyan, hindi bumibitaw si Raven sa kamay ng asawa. Mahal na mahal kita, love. At mahal na mahal ko rin ang panganay at kambal natin. Pagdating sa ospital, agad na dinala si Rose sa delivery room. Sa labas, naglalakad-lakad si Raven. Hindi mapakali at panay ang dasal. Tinawagan niya na rin ang mga magulang ni Rose. Ilang oras ang lumipas nang lumabas ang doktor. Congratulations, Mr. Shandejas. Isang malusog na baby boy at isang baby girl ang sinilang ng asawa mo. Sa sobrang saya, hindi napigil ni Raven ang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Agad siyang pumasok sa kwarto ni Rose at doon niya nakita ang kanyang asawa. Pagod, ngunit may matamis ang ngiti habang niyakap ang kanilang kambal. Love, dumating na sila. Ang pamilya natin, ang kambal natin, kumpleto na. Salamat, love. Ikaw ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Kayo ng mga anak ko. Daddy, I want to see my brother and sister too. Baby, after na maging okay ang mommy mo at mga kapatid mo, okay? Pwede mo na silang bisitahin sa room nila. Bakit po ikaw, Daddy? Nakita niyo na po sila. Why can't me? Baby, because you're still young at sobrang fragile pa ng mga kapatid mo. They need an extra and careful na pag-aalaga, okay? Tumangon lang din si Rania sa kanilang panganay at naghintay na lang sa labas ng delivery room. Ilang sandali pa, dumating na rin ang mga magulang ni Rose. Pagkatapos magpaliwanag ni Raven sa anak, ay muling nakatulog si Rose. Naku naman, love. Tinulugan mo pa ako. Iho, pagod pang asawa mo. Ikaw ba naman ang umiri ng 2 sanggol? Sigurado ako mapapagod talagang asawa mo. Nasa na bang mga apo namin? Pwede ba namin makita? Yes po, mom. Nandun po sila sa balang kwarto. Hindi ko pa nga lang sila pinapasok ni Rania. Baka kasi kulitin niya ang mga kapatid niya eh. Okay, pwede namin siyang isama kung gusto niya talaga makita. Pero sabihan namin hindi na muna kukulitin. Alam mo naman ng bata, sabik din yun. Ako nang magbabantay kay Rania pagpasok namin sa kabilang kwarto. Thank you, Mom, Dad. Naging maayos ang panganganak ni Rose at matapos ang isang araw, nakauwi na rin sila sa bahay. Pagka-uwi nila sa bahay, sinalubong sila ng kanilang pangalan na sabik na makita ang kanyang bagong mga kapatid. Masaya at puno ng pagmamahal ang buong pamilya habang pinagmamasta ng kambal na mahimbing na natutulog sa kanilang duyan. Love, ang laki na ng pamilya natin. Hindi ko inakala na ganito ako maging kasaya. Ako rin, love. Ang dami nating pinagdaanan. Pero ngayon, buo na tayo. At ito na talagang totoong happy ending natin. Niyakap ni Raven si Rose habang pinagmamastan ang kanilang mga anak. Wala na silang ibang mahihiling pa. Sa paglipas ng panahon, napalaki nilang maayos ang kanilang mga anak. Lumaki ang mga ito na may mabuting puso, disiplina at respeto sa kapwa. Si Raven at Rose ay hindi na lamang naging mabuting magulang,
kundi nagsilbing inspirasyon din sa kanilang mga anak. Mommy, bibisitahin ba natin yung lolo't lola sa kanilang puntod? Yes, Rania. This time, kasama na natin ang mga bunso mo. Ipapakilala natin sila sa kanila. Alam kong excited na rin ang lolo't lola nyo kahit nasa heaven na sila. Ako rin po excited na kasi na-miss ko na po si lolo't lolo. Matagal na rin nating hindi sila nabibisita eh. Palagi ka talagang excited ng panganay mo, love. Mukhang nagmana sa'yo eh. Ewan ko ba lang itong sa kambal natin? Baka nagmana rin sa kadaldalan mo. Bit-bit na nilang mga bulaklak at kandila at masayang nagtungo ang pamilya nila sa punto ng mga magulang ni Raven. Pagdating doon, maingat na nila pag ni Rania ang dalang bulaklak habang hawak-hawak ni Rose ang kambal. Mom, Dad, nandito na kami ulit. Kasama ko si Raven at ang mga anak namin. Ang kambal naming si Ria at si Rio. Sana masaya kayo para sa amin. Tahimik na nanalangin ng buong pamilya habang nakatayo sa harap ng puntod. Pinagmamasdan ni Raven si Rose. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Pero kasabay nito ay ang kapayapaan. Mom, Dad, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko si Rose at ang aming pamilya. Pinapangako po yan. Kahit wala na po kayo sa tabi namin. Napangiti si Rose at hinawakan ang kamay ni Raven. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, buo at masaya ang kanilang pamilya. Habang naglalaro ang kambal at si Rania, malapit sa puntod, mahigpit na niyakap ni Raven si Rose. Love, sigurado akong proud na proud sa'yo ang parents mo. At proud din ako sa atin, love. Sa wakas, nahanap ko ng totoong kaligayahan at pagmamahal sa'yo. Mahal na mahal kita, Raven. Kayo ng mga anak ko. Mahal na mahal din kita, Rose. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, puro at mapagtiis. Hindi ito naghahangad ng kapalit. Bagkos, ito ay nagbibigay ng walang pag-aalinlangan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko sa unang pagsubok. Bagkos, ay lumalaban at nananatili kahit sa gitna ng unos. Ito ay matyaga, tapat, at handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng minamahal. Hindi ito nagbibilang ng pagkakamali, kundi nagpapatawad at muling nagbibigay ng pagkakataon. Hindi ito naiinggit, hindi nagmamataas, at hindi nagkukubli ng sama ng loob. Sa halip, ito'y nagpapalakas, nagbibigay inspirasyon, at lumilikha ng liwanag sa gitna ng dilim, kahit paman bagsak at luhaan ng puso. Isang ang patunay ang kwentong pag-ibig ni Rose at Raven na ang pag-ibig ay hindi kailangang maghiganti dahil ang katotohanan ay lalabas at mananaig pa rin ang totoo sa huli. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine, here in Kuya Agustin Stories. Daghan kayong salamat!